Magandang araw sa lahat. Kami po ay pitong pangkat at ako po ay si Lizel P. Bangkaya at ang mga aking mga kasamahan ay sila Maylin Aligata, Merijoy Cantera at Farme Trahe. At ang aming tatalakayin sa araw na ito ay mga patnubay o simulain sa pagtuturo ng pagbasa at pagpapalalim ng komprehensyon. Pangalawa ay mga uri ng gawain na ginagamit sa pagtuturo ng makrong kasanayang pagbasa. Pangatlo ay ang pagpaplano ng mga aralin sa pagbasa na may tuon sa iba't ibang antas ng kaalaman ng mag-aaral. At ang aking paksang tatalakayin ay mga patnubay o simulain sa pagtuturo ng pagbasa at papalalim ng komprehensyon. Una is aktibong paglalahok. Hikayatin ang mga mag-aaral na maging aktibong makilahok sa proseso ng pagbasa. Ito ay tumutukoy sa pagiging masigasig at may interes at bukas ang mag-aaral sa proseso ng pagkatuto lalo na sa pagbabasa. Una is pagganyak, magbigay ng mga motibasyon upang maganyak ang mga mag-aaral sa pagbasa. Bigyan mo sila ng inspirasyon upang maengganyo ang kanilang mga interes at maging positibo ang kanilang pananaw sa pagbasa. Pangalawa is pag-uugnay. Inuugnay ang binabasa sa kanilang sariling karanasan at kaalaman. Dito naman ay inuugnay ang kanilang mga karanasan at kaalaman at pananaw sa buhay sa kanilang binabasang teksto. Ito ay mahalaga sapagkat upang maunawaan at naalala nila ang aralin kapag may kaugnayan ito sa kanilang karanasan. Antas ng kahirapan. Isaalang-alang ang antas ng kahirapan ng teksto. Dapat nating isaalang-alang ang kanilang binabasa kung ito ba ay angkop sa kanilang pag-unawa, edad, at kakayahan ng mga mag-aaral upang hindi mawala ang kanilang interes. Layunin. Magtakda ng malinaw na pagbasa. Ito ay mahalaga upang malaman ng mag-aaral kung ano ang dapat niyang unawain, tuklasin o matutunan mula sa teksto. Pangatlo is estratehiya. Ituro ang iba't ibang estratehiya sa pagbasa. Ito ay tumutukoy sa mga teknik o paraan na ginagamit ng mga mag-aaral upang mas unawaan ang binabasa. Next is kasanayan sa wika. Paunlarin ang kasanayan sa wika ng mga mag-aaral. Tumutukoy sa kakayahan ng mag-aaral na gamitin ang wika sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat. Mahalaga nito upang mas maunawaan nila ang kanilang binabasa. Pagsasanay. Magbigay ng sapat na pagsasanay sa pagbasa. Ang pagsasanay ay mahalaga upang mahasa ang kanilang kasanayan sa pagbasa at tuloy-tuloy na pag-iensayo na tutulungan silang mapaunlad ang bilis, pag-unawa
at kritikal na pag-iisip habang nagbabasa. Feedback. Ang pagbibigay ng feedback ay paraan ng guro upang ipaalam sa mga mag-aaral ang kanilang lakas at kahinaan sa pagbasa. Pagpapahalaga. Itanim ang pagpapahalaga sa pagbasa bilang isang mahalagang kasanayan. Sa pagbasa ay ang pagkilala sa kahalagahan nito bilang isang kasanayan na nakapagpapalawak ng kaalaman at nagpapalalim ng pag-unawa. Sa pagtatanim ng pagpapahalaga sa pagbasa, natututo ang mga mag-aaral na magbasa hindi lamang para sa asignatura, kundi bilang bahagi ng kanilang panghabangbuhay na pagkatuto. Tungo naman tayo sa mga estratehiya sa pagpapalalim ng komprehensyon. At una ay ang bago magbasa. Ito ang mga estratehiya. Pag-preview. Tignan ang mga pamagat, larawan, at mga pangunahing bahagi ng teksto. Ito ay unang hakbang sa proseso ng pagbasa kung saan tinitingnan muna ang mga pamagat, larawan, talata, o iba pang bahagi ng teksto upang magkaroon ng ideya tungkol saan ito. Pangalawa is pagbuo ng hinuha. Subukang hulaan ang nilalaman ng teksto. Ito ay ang pagbibigay ng prediksyon o paghuhula tungkol sa posibleng nilalaman ng teksto batay sa mga pamagat, larawan, o unang bahagi na kanilang binabasa. Pangatlo is pag-uugnay. Ang pag-uugnay ay pagsasama ng bagong impormasyon mula sa teksto sa dating kaalaman o karanasan ng mambabasa, na matutulong ito upang mas madali ang kanilang pagbasa. Iyon ang mga estratehiya bago magbasa. Tumungo naman tayo sa estratehiya sa pagpapalalim ng komprehensyon habang naman nagbabasa. Una is aktibong pagbasa. Magtanong, magbigay ng komento at magtala habang nagbabasa. Nangangahulugang nakikilahok ang mga mag-aaral o mambabasa sa proseso ng pag-unawa. Hindi lamang siya nagbabasa ng tahimik, kundi nag-iisip, nagtatanong at nagbibigay ng sariling reaksyon habang binabasa ang teksto. Pangalawa is pagkilala sa pangunahing ideya. Tukuyin ang pangunahing ideya at mga sumusuportang detalye. Ito ay ang pagtukoy sa sentrong kaisipan o layunin ng teksto sa mga detalye na sumusuporta rito. Pangatlo ay ang pagbibigay kahulugan ng mga salita. Gamitin ang konteksto upang maunawaan ang hindi pamilyar na salita. Gamit ang konteksto ng pangungusap o talata, tinutukoy ng mambabasa o mag-aaral ang kahulugan ng mga salitang hindi pamilyar sa kanyang binabasa. Pinapaigting nito ang kanyang bokabularyo. Ang panghuli ay ang pagkatapos magbasa.
Ito ang mga gawain o estratehiya sa pagpapalalim ng komprehensyon. Una is muling pagbasa. Balikan at basahin muli ang teksto. Pangalawa, pagbubuod. Ibuod ang mga pangunahing punto ng teksto ayon sa sariling pananalita. Pangatlo is pagtatanong. Magtanong tungkol sa teksto upang masuri ang pag-unawa. Ito ay nakakatulong upang mas maunawaan ng mamabasa ang kanyang binabasa. Pagpapalawak, inuugnay ang teksto sa iba pang mga mapapagkukunan ng karanasan. Pinapalawak ang mga binabasa at ang kanyang karanasan sa ng mag-aaral sa kanyang binabasa. At eto naman ang mga simulain sa pagtuturo ng pagbasa. Interaktibong proseso. Ang pagbasa ay isang interaktibong proseso sa pagitan ng mambabasa at ng teksto. Hindi lamang pagtanggap ng impormasyon mula sa teksto, ito ay may interaksyon sa pagitan ng mambabasa at teksto kung saan nagbibigay ito ng kahulugan ang mamabasa sa batay sa sariling karanasan, kaalaman at interpretasyon. Pangalawa is konstruktibong proseso. Ang mamabasa ay aktibong nagtatayo ng kahulugan batay sa kanilang mga dating kaalaman at karanasan. Ito ay may aktibong tagapagtayo ng kahulugan. Hindi niya basta tinatanggap ang impormasyon kundi binubuo niya ang sariling pag-unawa batay sa dati niyang nalalaman at karanasan. Pangatlo is estratehikong proseso. Gumagamit ng iba't ibang estratehiya tulad ng pagbuha, pagbuo ng emosyon, at pagbubuod upang lubos na maunawaan ang binabasa. Pang-apat is motibasyon. Ito ay nagsisilbing pagganyak o inspirasyon sa mga mag-aaral o mambabasa upang gustuhin niyang matuto at magbasa. Kapag ang mambabasa ay may interes at positibong damdamin sa pagbasa, mas madali niyang nauunawaan ang nilalaman sa teksto. Panglima, pagsasanay. Nakatutulong upang mahasa ang bilis, pag-unawa at interpretasyon ng mag-aaral. Ang pagbabasa ay kasanayang lumalalim sa pamamagitan ng madalas na paggamit nito. Tungo naman tayo sa mga pamamaraan sa pagtuturo ng pagbasa. Una is phonics, ang pag-aaral ng relasyon sa pagitan ng titik at tunog. Ito ay isang paraan ng pagtuturo ng pagbasa na nakatuon sa relasyon sa pagitan ng titik at mga tunog na kanilang kinakatawan. Pangalawa is whole language, pagturo
ng pagbasa sa pamamagitan ng paggamit ng buong teksto at pag-ugnay nito sa iba't ibang kasanayan. Sa halip na magtuon lamang sa mga titik at tunog, hinihikayat ang mga mag-aaral o mamabasa na maunawaan ang kahulugan ng teksto sa pamamagitan ng pagbasa ng mga tunay na libro at pag-ugnay nito sa kanilang sariling karanasan. Pangatlo is balanced literacy. Ito ay kombinasyon ng phonics at whole language. Ito ay naglalayong magbigay ng isang komprehensibong paraan ng pagtuturo ng pagbasa na kinakilala ang kahalagahan ng parehong kasanayan sa pagkilala ng mga titik at tunog at pag-unawa ng kahulugan ng isang teksto. Pangapat is shared reading. Ang mga guro at mag-aaral ay sama-samang nagbabasa ng isang teksto. Karaniwan na ang guro ay nagbabasa ng malakas habang sinusundan ng mga mag-aaral ang teksto. Number 5 is guided reading o ginabayang pagbasa. Ang guro ay nagbibigay ng suporta at gabay sa mga mag-aaral habang nagbabasa sila ng teksto. Panghuli ay independent reading or malayang pagbasa. Ang mag-aaral ay nagbabasa ng kanilang sariling mga libro sa kanilang sariling bilis. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na pumili ng mga aklat na interesado sila. At tungo naman tayo sa mga kagamitan sa pagturo ng pagbasa. Una is mga aklat. Pumili ng mga aklat na naangkop sa edad at antas ng pagbasa ng mga mag-aaral. Mga babasahin, gumamit ng iba't ibang uri ng babasahin tulad ng mga kwento, artikulo, tula, maikling kwento, dula, at iba pa. Pangatlo is mga larawan. Gumagamit ng mga larawan upang matulungan ang mga mag-aaral na maunawaan ang teksto. At panghuli at mga laro. Gumamit ng mga laro upang gawing mas masaya at nakakaengganyo ang pag-aaral ng pagbasa. At panghuli ay teknolohiya. Gumamit ng teknolohiya tulad ng computer, tablet upang masuportahan ang pagtuturo ng pagbasa. At yun lamang po ang aking paksang tinalakay sa araw na ito. Maraming salamat.